Nagbabalik po ang Panahon TV. Mga kababayan, hindi pa man tayo tuluyan nakakabangon mula sa gupit ng Bagyong Ondoy, isang panibagong bagyo ang sumubok sa atin noong taong 2009. Tunghayan po natin ang pananalasa at kung paano tayo muling nakaahon mula sa epekto ng Bagyong Pepeng. Ito po ang ulat pangmulat. Magkasunod na hagupit ng mga bagyo ang naranasan ng bansa noong taong 2009. Hindi pa tayo nakaahon sa mga pinsalang hatid ng Bagyong Ondoy. Bigla namang nanalanta ang Bagyong Pepeng nung sumunod na buwan. Dahil dito, idineklarang nasa state of national calamity ang ating bayan. At sa malalaking usaping tulad nito, ang higit na naaapektuhan ay ang maliliit na sektor ng ating lipunan. Apat na raan at 65 ang tinangay na buhay ng Bagyong Pepeng. Higit sa 27 bilyong piso naman ang napinsala nitong ari-arian at kabuhayan. Dahil dito, nangunguna ito sa listahan ng mga bagyong may pinakamalaking iniwang danyos mula taong 1970 hanggang 2011, habang ika-13 naman ito sa talaan ng may pinakamaraming bilang ng nasawi. Taon-taon, nararanasan ng bansa ang mga epekto ng bagyo, pero hindi lang simpleng pagbaha ang pinsalang dulot nito. Dala ng baha ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng diarrhea, cholera, typhoid fever at hepatitis A. Tinututukan din ng Department of Health o DOH ang mga kaso ng leptospirosis, dengue at chikungunya. Sa katunayan, higit sa 1,500 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. 101 rito nasawi. Higit naman sa 117,000 kaso ng dengue ang naitala mula Enero hanggang Setyembre. Higit sa 400 dito ang namatay. Isa pang sakit na mula rin sa lamok ang chikungunya na maaaring tumagal ng ilang buwan o taon. 157 kaso nito ang naitala mula Enero hanggang Hunyo. Bagamat bumaba na ang bilang ng mga bagyong nanalanta sa bansa, minabuti pa rin ng pamahalaang maglunsad ng ilang proyektong ukol dito. Isa na rito ang Project NOAA ng Department of Science and Technology o DOST. Eksaktong sukat na ang hatid sa atin ng water level sensors. Hindi na rin po padadaanin sa hula ang lagay ng panahon at kung saan babaksak ang ulan. Real-time na datos at impormasyon na rin ang hatid sa atin ng Doppler radars. Yung Project NOAA, makikita mo dito yung kalagayan ng panahon, rainfall, temperature, pressure, humidity, tapos yung pagtaas ng water level sa iba't ibang rivers sa buong Pilipinas. Gumagawa rin ng geohazard mapping ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Dito ay pinag-aaralan ang mga lugar kung saan malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Isa pa sa mga nakitang solusyon ng gobyerno ay ang paggawa ng road ring dike. Pinaplanong maglagay ng flood dam sa Sierra Madre na sasalo ng tubig mula sa kabundukan. Gagawa din ng 2 catch basin dito na pansamantalang pag-iimbakan ng tubig tuwing malakas ang pag-ulan. Pakakawalan ng tubig kapag ligtas na para sa karatig nitong mga lugar. Makailang beses na tayong sinubok ng masungit na panahon at tanging bayanihan ang ating naging sandata upang makabangon. Kaya dapat lang na matuto tayo sa mga leksyon ng kahapon.
Ikaw, handa ka na ba sa susunod pang mga hamon? Ang katotohanan, hindi talaga natin maiiwasan ang mga natural disasters. Pero hindi naman nagtatapos dito ang lahat dahil maaari natin itong paghandaan. Ano man ang unos sa dumaan at ano man ang hamon ng panahon, kakayanin nating bumangon at magsimulang muli. At matataon na po ang nakalipas kung saan naranasan natin ang bagyong Ondoy at Pepeng. Suportahan po natin ang mga proyekto ng ating pamahalaan para sa ikabubuti ng ating bayan. Ngayon naman po, alamin na po natin ang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Unahin po natin sa Baguio City, may enjoy niyo po ang araw bukas, pero sa Biyernes at sa Sabado maging handa sa malaking posibilidad ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Dito naman sa atin sa Metro Manila, good weather tayo bukas, pero sa Friday at sa Saturday magiging maulap ang kalangitan, so asahan rin po ang chance of rain showers and thunderstorms. Sa Metro Cebu naman tayo, hindi gaanong pabor sa mga maglalaba dahil posible maging maulan ng panahon. Yan po ay bukas hanggang sa Sabado. Kaya bilang backup plan, maglaan rin po ng sampayan sa loob ng inyong bahay. Sa Metro Davao naman tayo, huwag mag-alala dahil kung sakali mang umulan, ito naman po ay mga isolated or localized rain showers or thunderstorms lamang. Asahan po yan bukas hanggang sa Saturday. At panghuli lang po natin sa may Zamboanga City, masarap magkape dahil inaasahang magiging maulan ng panahon, pero syempre laging dalhin ang payong saan man ang lakad. Yan po ay bukas hanggang sa Sabado. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.